Magkakaunti tayo, kakaunti ang young people. Pero pansinin nyo, kilala. Bakit? Kilala daw. Kilala ang Marikina. Kasi si Brother Justin, ang kilan siya, bago pa lang siya, pangatlo siya sa yung pag-preach. Naging pangatlo siya. Tapos yun, siya yung youth leader. Pero po sa maraming mga churches, ikaw ang youth leader. So nakikilala sa biyaya at tulong ng Panginoon. No? So, hindi na po natin patatagalin, no? At maaga pa. Maaga tayo po. Pero naka-long sleeve to eh. Yeah. Pag long sleeve, mahaba-haba ito eh. Pero siyempre, yun po yung ano ng Panginoon eh. Yung ano ng Panginoon, put it. Ano yung yan? Grab mo yan. So, tawagin na po natin, Brother Justin Nasang. Amen. Amen. Sabi ko sa Panginoon, bago ako lumabas, mag-aasawa muna ako. Hindi ako mag-send out kapag wala tayong katulong sa ministry. Siyempre, ang Bible kasi meron siyang standard. Sabi ng Bible sa hindi ako nagkakamay sa Timothy chapter 3 noon, kailangan ng husband with a one wife. Hindi dalawa, isa lang. One wife. Meron siyang merong ang Diyos, meron po siyang requirements sa mga magpapasto. Kaya mahalaga, no, na meron, kaya nga si Adon, sabi yung nagkaroon siya ng health meet, yung favorite verse ni Tatay, di ba? Nagkaroon siya ng Eva yung health meet. Okay? But anyway, magandang umaga po muli sa bawat isa. Salamat po sa Diyos sa privilege again to preach the Word of God. Privilege na gamitin sa oras na ito. Hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon. Okay? Hindi rin lahat ay magagamit sa gawain ng Panginoon. Meron kasi tayong kanya-kanyang ministry na kung saan tayo nilagay ng Panginoon. Take note mga kapatid, yung ministry ko hindi dahil sa atin. Amen. Merong naglagay sa atin, 1 Timothy chapter 1, verse number 12. Diba, I thank Christ Jesus the Lord, who had enabled me, who had counted me faithful, putting me into the ministry. Ibig sabihin, si Pablo, nagpasalamat siya sa Diyos na ang Panginoong Kristo ay binilang siya maging able, binilang siyang maging tapat, at nilagay siya sa gawain po ng Panginoon. Okay, so meron tayong bisita sa umagang ito. Pangalan niya ay si Grouter. Tama po, no? Okay, alam naman natin kapag tayo may bisita, kailangan hindi siya lalabas nang wala siyang napakinggang salita ng Panginoon. Okay, especially, kaibigan, kailangan mong malaman yung simpleng paraan ng kaligtasan patungo sa langit. Okay, before I preach, kailangan muna natin i-touch ang ating kaibigan na kasama natin sa umagang ito. Okay? Alam naman natin kaibigan, yung salitang kamatayan ay pwedeng dumating kahit anong oras. Amen? Kahit na anong sabihin mong kalakasan ang meron ka, kahit na anong sabihin mong kayamanan ang meron ka, ano man ang iyong estado sa buhay, mahirap ka man, mayaman ka man, nakapagtapos ka man sa pag-aaral, and yet mamamatay ka pa rin. Amen. Mamamatay pa rin ako. Ang kamatayan ay unaw na lang. Pwedeng mauna ka sa akin, pwedeng mauna ako sa iyo. Pero ang dapat natin itanong sa ating sarili, na kung sakali bang datnan ako ng kamatayan, alam ko na ba kung saan tutungo ang aking kaluluwa pag ako'y namatay? So maraming tao, kaibigan, ang hindi nila alam ang kanilang patutunguhan kapag sila po'y namatay. Maraming tao na kapag tinanong mo, kaibigan, sa sakali bang datnan ka ng kamatayan ngayon, alam mo na ba ang patutunguhan ng iyong kaluluwa? Maraming taong sablay or maraming taong hindi nila alam ang kanilang sasabihin kapag naitanong na siya ng gano'n. Ang doktor nakakapagbigay ng taning sa isang tao na kung saan mamamatay ka sa ganitong buwan, and yet hindi nangyayari yun. Okay? Dahil ang tanging Diyos lamang ang nakakaalam, no, na kung saan tayo po ay darat na ng kamatayan. The Bible says, Hebrews chapter 9, verse 27, and as it is appointed unto man who wants to die, but after this, the judgment. Ibig sabihin, kaibigan, nakatakda sa isang tao nang minsan ang mamatay at ang pagkatapos nito ay ang paghukom. Ngunit tayo'y magtatanong sa ating sarili, kung sakali bang datnan ako ng kamatayan, alam ko na ba kung saan tutungo ang aking kaluluwa?
So kung hindi mo pa alam, kaibigan, ito yung tamang panahon na dapat mong malaman ang patutungo ng iyong kaluluwang pakikinamatay. Ang salitang kamatayan, hindi siya dapat kinatatakutan. Amen. Ang salitang kamatayan, dapat siya'y pinaghahandaan. Dahil ang kamatayan ay pwedeng dumaan sa atin anytime, pwedeng pumatok sa atin ang kamatayan na kung saan kunin na tayo ng Panginoong lumikha sa atin, and yet hindi natin alam ang patutungo ng ating kaluluwa. Amen? Pero kaibigan, ang nais ng Diyos sa umagang ito, hindi ito aksidente na ikay napunta dito. May plano sa iyong Panginoon. Okay? Kagaya po, way back as 2021, hindi po ako ganito manamit. Sabi ko po sa inyo, ayaw ko po ng manamit ng ganito. Nahihiya akong lumabas dyan na meron akong dalang Bible. Nahihiya akong lumabas dyan na ganitong itsura ko dahil ang gusto ko yung kagaya lang din nila. And yet ang Diyos ang kumilos at nagbago sa akin pong buhay, purihin ng Panginoon. Ibig sabihin, napunta ka dito na may plano sa iyong Panginoon. Unang-una na dapat mong malaman na kailangan mo ng kaligtasan. At ang kaligtasan, kaibigan, ay hindi sa pamamaraan ng relihiyon. Kami po yung mga Baptist, kahit kayo maging Baptist, kung hindi mo kilala si Kristo bilang Diyos at nakapagligtas ng iyong kaluluwa, ikay tatapos sa lugar ng impyerno kapag ikay namatay. Kahit anuman karaming kabutihan ang iyong gawin, ikaw man yung pinakamabuting tao sa lahat ng mabuting tao, at yet kapag hindi mo kilala si Kristo bilang Diyos na nakapagligtas ng iyong kaluluwa, ang iyong kaluluwa ay tatapos sa lugar ng impyerno. Kahit ang mga pari na sila'y magdamag na nakatayo, wala pong sabi ng Bible sa Book of Hebrews, wala silang kapangyarihan na magligtas ng kaluluwa ng tao. Wala silang kapangyarihan na mag-redeem ng tao. Ibig sabihin, magtubos ng tao. Pero ang sabi ng Bible sa Book of John, chapter 1, verse 29, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Ang sabi ng Bible, si Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kung hindi mo patiyak ang patutungan ng iyong kaluluwa, kailangan mo na merong tutubos sa iyong kasalanan. Ang kasalanan po natin ay na-impute sa Panginoong Jesucristo sa cross of Calvary. Ano bang dapat natin gawin kung siya po yung napako sa cross? Dalawa lang ang dapat natin gawin, tanggapin at pagtiwalaan si Kristo bilang Diyos ang tagapagligtas ng iyong kaluluwa. Ang kaligtasan hindi pagmamamaya, hindi pinagpapabukas. Dahil hindi mo alam ang bukas, hindi mo alam ang mamaya, paglabas mo dyan, pwedeng dumating sa'yo na banggain ka dyan, ikay namatay, or sa araw ng bukas, maaaring pwedeng mangyari sa'yo, and yet hindi mo nakilala ang Panginoong Jesucristo, ikay pumunta sa impyerno. Pero kaibigan, na sabi ng Bible, now is the accepted time, now is the day of salvation. Ibig sabihin, kaibigan, ngayon ang araw ng pagtanggap, ngayon ang araw ng iyong kaligtasan. Okay? Kailangan kang magpasya. Ito hindi sa pilitan. Nasa sa iyo ang pagpapasya. Lumabas ka man dyan na hindi mo nakilala ang Panginoong Jesucristo. So be it. Ikaw ay meron ng pananagutan sa Panginoong Jesucristo. Ngunit ang nais lamang namin ibahagi sa iyo ngayon na merong Kristong namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing at pagkalipas ng 3 araw ay nabuhay ng maguli. Kailangan mo lamang tanggapin at pagtiwalaan si Kristo na sapat na yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago upang ikay tubusin sa iyong kasalanan. Ang tanong sa ating kaibigan na si Crowther, nais mo bang tanggapin at pagtiwalaan ng Panginoong Jesucristo sa oras na ito? Sabi ko nga po sa inyo, ang kamatayan, hindi mo alam. Pwedeng mauna ako sa iyo, pwedeng mauna ka sa akin. Pero ang maganda, sabi ng Bible, these things have I written unto you, that you may know that you have eternal life. Ito yung mga bagay o ang salita ng Diyos ang magpapatunay na ikay merong buhay na walang hanggan. So, paano mo malalaman ang buhay na walang hanggan? The Bible says, search the Scripture, for in them you think you have eternal life. Saliksikin mo ang salita ng Panginoon, ngunit wala ka pang Bible sa oras nito. Sinasabi natin sa iyo ang sinasabi ng Bible. Hindi kami nagsasalita na sabi-sabi lang. Hindi kami nagkikwento na kwentong barbero lang. Ang aming sinasabi at ang aming nais iparating sa iyo, yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kung nais mong tanggapin ang Panginoong Jesucristo, kaibigan, sundan mo ang panalangin ito. Pwede kang tumayo at pumikit. Tayo mananalangin, ipagpipray kita. Sundan mo ang panalangin ito. Ariin mong sa iyo na ikaw mismo ay nakikipag-usap sa Panginoon. Panginoon na nasa langit. Salamat po sa umagang ito na nakilala ko po ang aking sarili bilang isang likas na makasalanan sa inyong harapan. Panginoong Yesus, hugasan niyo po ako ng inyong pong banal na dugo upang maging karapat-dapat po ako sa paglapit sa inyo sa umagang ito.
Panginoon, patawad po Panginoon, patawad po sa lahat ng aking nagawang kasalanan. sa aking nagawang kasalanan. Ito man ay maliit o malaki, Sa maliit o malaki, sa isip, sa isip, sa salita, sa salita, maging sa gawa. maging sa gawa. Panginoong Jesus, Panginoon Jesus, ako po ay magpapasya ako po ay magpapasya na tatanggapin kita at tanggapin kita bilang Diyos bilang Diyos at tagapagligtas ng aking kaluluwa. at tagapagligtas ng aking kaluluwa. Sa umagang ito, Panginoon, Sa umaga nito, Panginoon, salamat po salamat po sa buhay na walang hanggan sa buhay na walang hanggan na pangako po ninyo na pangako po ninyo sa sino mang sa sino man tatanggap sa inyo. tatanggap sa inyo. Panginoon, patawad po. Panginoon, patawad po. Ito po ang aking panalangin Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen Amen. and amen. Amen. Palingan mo po, kaibigan, ng Grouter. No? Tatanungin kitang muli, kanina hindi mo alam ang kalutungan ng iyong kaluluwa pag ikinamatay. Kaibigan Grouter, kung sakali bang datnan ka ng salitang kamatayan, alam mo na ba kung saan tutungo ang iyong kaluluwa? Yes. At saan ka po pupunta pag ikinamatay? Salamat po. Sino yung tinanggap mo? Sa Jesus po. Amen. Ayun yung pinakamaganda. Sabi ng Bible, John chapter 1, verse number 12. But as many as received Him, to them gave Him power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Hindi mo lamang ni-receive si Kristo bilang tagapagligtas ng iyong kaluluwa, tinanggap mo siya, pinagtiwalaan ng kanyang pangalan na siya lamang ang makapagdadala sa iyo sa langit. Amen. Hindi kami ang nagligtas sa iyo. Amen. Okay, ang nagligtas sa iyo mula sa kapamakan sa lugar ng impyerno ang Panginoong Jesucristo. At sabi ng Bible, ikaw po ay may kapangyarihan na, at ang kapangyarihan na meron ka sa umagang ito, ikay naging anak na ng Diyos. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Amen. Lahat ng tao, yes, nilikha ng Diyos. Pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Tayo po ay tinatawag na adopted son of God. Kaya nagkaroon ng adoption sa atin. Okay? Nung natanggapin natin siya, tayo po'y naging anak na ng Panginoong Jesucristo. Tayo po'y anak na o kabahagi na ng tinatawag na Church of God. Walang iba yung body of Christ. We have been praying, hindi ito yung unang pagkikita natin, hindi ito yung unang huli na tayo magkakasama. We have been praying na ikaw, brother, tatawagin na namin brother, kagaya ng tinuro kanina. No, yung isang servant, naging above servant na siya nung siya'y nakakilala sa Panginoon. Ngayon tatawagin na namin brother or kapatid sa Panginoon dahil meron ka ng relasyon sa Panginoong Jesucristo. Magkapatid na tayo sa Panginoon. Amen. Kaya napakaganda sabi ng Bible, ang isang kaluluwang makatanggap at maligtas ay ang mga anghel sa langit ay nagdiriwang. So basta tayo na po idadako sa ating mensahe Amen. sa umagang ito. Kung kanina tinouch natin yung ating kaibigan at naging kapatid sa Panginoon, ngayon naman, we need to touch or ating digdikin ang ating mga puso sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Tayo po tatayo, no? Amen. Please rise up to give reverence to the Word of God in the book of Romans, chapter number 13, verse number 11, down to verse number 12. Romans, chapter number 13. Romans, chapter number 13, verse 11, down to verse number 12. Say amen. Amen. You have that? Brother Jeff, paharin mo ng Bible. Okay, Romans chapter number 13, verse number 11, down to verse number 12, the King James Bible says, "And that knowing the time, that now it is a high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believe." Salvation dyan ay yung rapture. Salvation of our body, not our soul. Okay? Verse 12, "The night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light." Yung word na the day is the second coming of our Lord Jesus Christ. Kaya ito po yung sa tinatawag na Armageddon, yung pagbabalik na kasama niya ang mga saints. Okay? May the Lord bless His holy word. Tayo po yung sumandaling manalangin.
Ama naming Diyos, dakila, maraming pong salamat muli sa pagkakataon, opportunity na mangaral po ng inyong pong salita. Panginoon Diyos, ako po'y nagpapakumbaba at lumalapit sa inyong luklukan ng kapangyarihan, habag at awa. Ano man ang nakikita niyo, Diyos, na kasalanan sa aking puso, kamalian sa aking isip, O Diyos, patawad po. Hugasan niyo ako, Diyos, ng inyong pong banal na dugo upang maging karapat-dapat po na mangaral ng inyong pong salita sa umagang ito. Pagpalain niyo nawa, O Diyos, ang aming pong ang mensahe niyo po bawat po sa amin sa umagang ito. Itago niyo po ako sa inyong pong likuran, kayo po siyang makita at ang inyong salita, O Diyos, ang patuloy siyang malitaas, maliwalhati at mapuwi. Again, Lord, we thank you and we love you. This is our humble prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's be seated. Amen. The title of this message is Awake on Time. Awake on Time. Amen? Amen. Kailangan na gumising ng maaga. Ito'y napapanahon sa ating pong panahon ngayon. Ang paggising ng tanghali na. Hindi paggising ng umaga or nasa oras. Kaya nga the title of this message, Awake on Time. Meron pong isang bata na kung saan meron siyang pantalon na sobrang haba sa kanya. No, ang mahaba ito ng 5 inch sa kanya. So, kailangan niya ng mananahi. Nakita niya ang kanyang nanay na may ginagawa. So, lumapit siya sa kanyang nanay, Nay, pwede niyo po bang tahiin ang aking pantalon dahil ito'y sobrang haba sa akin? No, putulan niyo lang po ito ng 5 inch kasi sobrang haba po sa akin. Sabi, mamaya na anak kasi may ginagawa pa ako. So nakita niya ang kanyang kapatid na nagbabasketball, ang kanyang kuya. Sabi niya, Kuya, pwede bang tahiin mo yung aking pantalon dahil ito'y sobrang haba? Kailangan itong maputulan ng 5 inch. Ay mamaya na, sige kapatid, pag uwi ko sa atin, agad kong tatahiin, tatapusin ko lang yung aking pagbabasketball. Nakita niya ang kanyang ate na may ginagawa, na nag-aaral. Sabi niya, ate, pwede bang tahiin mo yung aking pantalon, maputulan ng 5 inch kasi ito'y sobrang haba sa akin. Ang hirap isuot, pwede akong matisod, pwede akong madapa. Sabi niya, sige, bunso, tatapusin ko lang yung aking ginagawang pag-aaral at pag natapos ko ito, aking niyang babalikan at aking tatahiin. So sa madaling sabi, ang batang ito ay hindi pa na rin natahi yung kanyang pantalon. At dahil sa kanyang inip na paghihintay sa kung sino magtatahi sa kanya, ang bata ay natulog. So yung bata ay natulog at pagtapos ng kanyang nanay sa kanyang ginagawang pagluluto, pinuntahan niya agad yung kanyang anak na nagpapatahi sa kanya. At nakita niya ang kanyang anak na natutulog. Sabi, ano nga bang gagawin sa pantalon to? Yan nga bang inch? 5 inch. So pinutulan niya ng 5 inch yung pantalon. At binalik doon yung pantalon. So sa madaling sabi, naputulan ng 5 inch yung pantalon. Pagtapos ng kuya na mag-basketball, nadatnan niya yung kanyang kapatid na tutulog pa rin. Okay? At doon sa kapatid niya, sabi niya, kanina ang aking bunsong kapatid ay nagsabing tahiin ko lang ang kanyang pantalon. So kailangan ka doon tahiin at putulan ng 5 inch. Pinutulan na naman ng 5 inch yung kanyang pantalon. Okay? Dahil ayun yung bilin sa kanya, na putulan ng 5 inch, tulog pa rin yung kanyang bunsong kapatid. At pagdating ng yung ate na tapos na mag-aral, hinalikan niya yung kanyang kapatid dahil ang sabi ng bunso namin ay putulan ko yung kanyang pantalon. Ilan nga bang naalala niya ng 5 inch? So pagdating nung kanyang ate, nakita niya yung kanyang kapatid na natutulog. Kinuha niya yung pantalon at pinutulan at muling tinahi yung kanyang pantalon. So sa madaling sabi, naging 15 inches na po yung putol. So paggising ng bata, okay, makita natin na hindi nasunod yung pantalon. Ang nangyari ay, naging short na lang. Ay, ang lesson po doon mga kapatid, yung sa sobrang kasarapan ng tulog. Minsan ng Kristiyano, sa sobrang kasarapan ng tulog, hindi niya alam na meron siyang pananambahan dapat puntahan. Amen? Kaya ang ating title ng message, Awake on Time. Say, okay, as a Christian, we are taught or trained to wake up early. Diba sa Bible, yung mga disciples,
rose up early in the morning. Amen? At makita natin dito, especially on the days when there is worship. Dapat po ang mga Kristiyano pala ay gumagising or tinuturuan or tinitrain tayo na i-ensayo tayo na kung saan gumising ng maaga. Amen? Na kung saan waking up early is a kind of preparation for our worship service. And also for us to see in our lives who is our priority. Ibig sabihin, yung paggising po ng maaga ay isa po siyang preparasyon na kung saan meron tayong pupuntahang pananambahan. Amen. Amen? At hindi lang po yun upang makita sa ating buhay kung sino yung ating tunay na prioridad. The question is, who is your priority? Amen? Sino ang iyong prioridad? Maraming Kristiyano, mga kapatid, laging tanghaling gumising. May araw ng panambahan and yet late pa rin sa gawain ng Diyos. Nasabi ng pastor, alas 8 magsisimula ng service and yet ilan pa lang ang last church. Hindi pa naman umpisa si Pastor Alan mag-Sunday school. Mamaya na lang ako. Hello? Kailangan tayo po'y magising sa katotohanan. Magising sa ating pagkakatulog. At huwag tayong maging late sa gawain ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, kaya ayaw mong ganiin maging late. Kahit na sa pagtuturo sa young people, ayaw kong isang araw yung aking tinuturo ay sabihin sa akin, paano kung nauna si Sister Eliana sa akin, Kuya, late ka. Hindi ba nakakaya? Ikaw yung nagtuturo ng Bible, tinuturuan mo siya na wag malate, tapos ikaw yung na-late. Hello? Minsan mga Kristiyano, mga kapatid, alam nilang meron silang ministry na dapat gampanan. Pero yung nagtuturo ka, tapos ikaw pa yung nalilate, nauna pa sa yung mga estudyante mo, hindi ba nakakaya yun? Amen? Ayaw natin dumating yung pagkakataon na isasabihan sa atin na tinuturuan natin, Kuya, nalate ka. Di ba nakakaya? Unang-una sa Diyos, pangalawa dun sa tinuturuan mo. Amen? Kaya kahit naiilan lang kami, nagpapatuloy kami magturo pagdating ng Young People Fellowship. Why? Tinitrain natin sila. Tinitrain natin yung ating sarili na gumising ng tamang oras. Hello? Yes. Tanghali na gising. Ang gising mayaman na yan eh. Amen? Nasabihin ay pastor, nasabihin kay pastor, pasensya na po, napuyat ako. Sino bang may kasalanan kung bakit ka napuyat? Ikaw rin. Tayo rin. Hello? Yeah. Kaya minsan tayo po'y nagiging late sa gawain po ng Diyos dahil sa ating pong sariling dahilan. Amen? Pero mga kapatid, sabi ng Bible, now, knowing the time that now, it is a high time, hello, to awake out of sleep. Dapat marising na tayo mula sa ating pagkakatulog. Katagal-tagal ng Kristiyano, hindi tayo lumalago. Amen? Maraming Kristiyano na nagiging baby pagdating sa gawain ng Panginoon. Ang gawain po ng Panginoon, mga kapatid, hindi po ito madali. Ang gawain ng Diyos ay hindi po puro comfort. Kaya nga tayo kailangan lumabas sa ating comfort zone, di ba? To preach the Word of God. Amen? Kung mananatili tayo dito sa loob ng simbahan, sa loob ng church, sabihin ko po sa inyo, wala pong tao makakapakinig ng salita ng Diyos. Kailangan kapag tayo gigising mga kapatid, alam mo dapat yung priority mo. Araw ng linggo, sino yung priority mo? Araw ng prayer meeting, sino ang priority mo? Mentos pa rin. Yung una, nalilate lang tayo ng ilang minuto. And yet, hindi na ilang minuto, oras na nalilate po tayo sa gawain ng Diyos. Nakakaya, unang-una sa Diyos. Kaya mga kapatid, dapat meron tayong preparation. Yung paggising ng maaga, ito po isang preparasyon para sa gagawin nating pagsamba sa Diyos. Amen? Dapat pati nga yung pananamit mo, dapat preparado yan eh. Amen. Ako po, 1 month before, yung isusutin ko sa loob ng isang buwan, planchado na yun. Okay? Mula umaga yun hanggang hapon. Dahil alam mo niyo po yung ayaw ko, yung magmamadali ako or magagahol ako sa isang bagay. Dahil kapag tayo po ay hindi naging preparado, pwede kang malate. Tama? Kasi hindi ka prepare, hindi ka handa sa iyong gagawin. Hello? Amen.
Minsan may mga Kristiyano kahit hindi na nakaligo, punta na ng church. Amen. Hello, buhay na Diyos ang ating pinatatagpo. Nalego ako. Hello, buhay na Diyos ang ating pinatatagpo. Sige na yan. Dapat maging kaya-aya, maging presentable tayo sa gawain ng Diyos. Amen. Amen. Binibigay nga natin yung ating best sa sanlibutan. Pagdating sa gawain ng Diyos, hindi natin binibigay yung ating best. Gumigising tayo ng umaga para magtrabaho. Pagdating sa gawain ng Diyos, hindi tayo gumigising ng umaga. Osay! Amen, gumigising nga tayo ng daling araw eh. Tama. Sa mga nag-aaral, ang layo palang binabiyahe. Amen. Amen. Pagdating sa gawain ng Panginoon, kunting hakbang mo na lang, nasa church ka na, late ka pa! Amen. Right? Dapat mga kapatid, maging preparado tayo at alam natin yung ating pinaglilingkuran. Ang pinaglilingkuran natin hindi sa pastoralan. Amen. Hindi ako, hindi ang bawat sa pusa atin. Ang pinaglilingkuran natin ang buhay na Diyos! Amen. Na dapat makatanggap ng kapurihan at pasasalamat. Bakit ka kailangan gumising ng maaga? Dahil meron kang buhay na Diyos na katatagpuin. Buhay yung Diyos na yung katatagpuin, hindi patay. Amen. Hindi yung pupunta ka sa church, sa sandali lang mawawala ka na. Hindi po tayo mga Katoliko, mga kapatid. Amen. Hello? Pupunta ka sa church, ilang oras na lang yung tinigil mo, late ka na nga pumunta, uuwi ka pa agad. Tama. Amen. Hindi po tayo mga Katoliko na kung saan sasawsaw lang sa tinatawag din ng holy water. At uuwi na. Kahit walang tubig, sige sawsaw. By sign of the cross. No, wala pong holy water. Kahit yung ating pagbabautismo, hindi holy water yun. Wala sa Bible yun. Amen. Holy Scripture meron. Amen. Na dapat makita po natin mga kapatid, Praise yung God. paggising ng maaga, no, ay isang preparation at dapat makita sa ating buhay kung sino yung ating prioridad. Amen. Araw ng Sunday, sino ang priority mo? Tama. Amen? Nakakalungkot, hindi natin ibinibigay yung ating best sa Panginoon eh. Good job. Ganyan po ang nangyayari ngayon sa panahon natin. Ang sipag-sipag mo mag-aral, ang sipag-sipag mo magtrabaho, bagsak naman ang grades mo sa gawain ng Diyos. Tira-tira. Diba yung binibigay natin sa gawain sa Panginoon? Binigyan ka ng Panginoon ng 6 na araw para sa iyo, and yet yung araw ng Sunday, kinapat mo pa! Amen. Kaya nga sabi ng isang quotation mark, a half-day Christian cannot defeat a full-time devil. Kung hindi half-time Christian lang, di mo kaya yung full-time devil. Amen. Nag-charge ka ngayon, 50%, mamayang hapon, another 50%, and imuwi ka agad, hindi ka na bumalik. 50% lang, ang tanong, aabot ka ba hanggang Biyernes? Kapos. Hello? Kakapusin ka. Hindi dapat mga kapatid, gumising tayo ng maaga. Nakagising tayo ng maaga sa ibang mga bagay, and yet, hindi po tayo magumigising para sa gawain. Amen. Tama po. John. Nakatagal-tagal mo mag-ML, sabi nga nung isang awitin, napupuwet ang Kristiyano dahil sa kaka-ML. Ano po yung ML? Larong demonyo yun eh. Amen? Sabihin mo sa inyo ito nang walang apon. Hello? Diba? Sino yung mga karakter dyan? Meron Tamos. Ano ba si Tamos? Antichrist. Abaddon. Si Abaddon, siya yung pangalan ni Son of Perdition. Diba? Yung sa bottomless pit. Tama. Oh. Hindi nyo alam, hindi natin nakikita na nilalayo na tayo ng social media. Hindi nyo na alam kung sino yung priority natin. Hindi na natin alam kung sino yung dapat natin unahin dahil sa social media. Amen. Dahil dun sa ating ginagawang paglalaro. Tama. Good job. Gaano karaming oras ka nagbabad sa cellphone? At gaano karaming oras ka rin nagbabad sa pagbabasa ng Bible? Answer me. Ang tanong, nagbabasa ka ba ng Bible? Rich. Ang tanong, nagpe-pray ka pa ba? Amen. Amen. Mga kapatid, ang sarap kung gumising ng maaga, pagising mo ng maaga, mag-pray ka, Panginoon, salamat sa panibagong buhay na meron ako. Amen. Amen. Napakalaking biyaya, napakalaking blessing na ikay may hininga pa. Yung iba mga kapatid, nakaratay na sa balig ng karamdaman, and yet ikaw meron pang lakas na dapat gamitin para sa kapurihan ng Diyos. Amen. Rich. Hindi natin ginagamit. Kaya nga maraming kabataan din mahina. Ang henerasyon natin din mahina. Bading. Why? Bakit po mahina? Walang preparasyon. Emotional. Hindi alam ng kanilang priority. Tama. Konting ano mo, nana. Ano yung nana? Yung konting tabig mo lang, ma'am, nasaktan ka, ang tawag sana nun? Bisaya? Arakan. O, arakan. May emotion. Ba yung konting ano mo lang, hindi mo na alam yung gagawin mo, nasasaktan ka kagad. Good job. Natama ka ng preaching ng Word of God, sino si Pastor? Si Pastor, JT, na naman ako! Hindi po John. ang
Hello, hindi alam ni Pastor Alan ang sarili nating buhay. Boy, amen. Hindi tayo araw-araw nakikita ni Pastor. Kaya kung tinamaan tayo ng preaching ng Word of God, Thank you, magpasalamat Lord. tayo sa Panginoon. Amen. Amen. For our Magpasalamat po tayo dahil para sa ating ikabubuti yun. Hello? Para sa ating pong ikalalago. Amen. Amen. Kaya makita po natin mga kapatid, awake on time. Ano ba yung mga bagay na dapat nating makita sa ating pong pagkising ng umaga? Number 1, sa ating verse number 11. And that knowing the time, that now it is a high time to awake out of sleep. For now is our salvation nearer than when we believe. Number 1, totally aware. Amen. Hello? Ano ba yung nagiging bunga? Dapat tayo ay maging totally aware. Alam ko. Kaya dapat alam mo, di ba, yung awareness to have knowledge, realization, or perception of a fact, situation, or sensation. Amen. Ito yung tinatawag na consciousness. Dapat alam mo yung mga nangyayari sa paligid mo. Hello? Amen. Kapag gumising ka ng maaga, kapag preparado ka sa iyong gagawin, alam mo yung nangyayari sa paligid mo. Tama. Ama, verse number 11, and that knowing the time that now it is a high time to wake out of sleep. At sabi dito, for now is our salvation. Take note the word salvation. Ito po yung rapture. Doctrinally. Amen. Okay? Yung rapture na kung saan yung katubusan, di ba? Sa cross of Calvary, yun po yung redemption of our soul. Pagdating naman ng rapture, ayun po yung redemption of our body. Amen. Okay? Ligtas yung iyong kaluluwa, pero hindi ligtas ang iyong katawan. Hindi tayo ligtas, kaya nga nagkakasala ito eh. Sabi nga ni Paul, dwelleth no good thing. Amen. Bakit kaya hindi gumigising ng maaga? Dahil sa katamaran, ano yung umiiral flesh? Laman. Laman. Hello? Ligtas na tayo. Tama? Pero dapat nating makita na maging totally aware tayo sa nangyayari sa ating Amen. lugar, sa ating paligid. Read. Yung nangyayari sa Middle East, na kung saan nagkakaroon ng giyera, nagkakaroon ng pagtaas ng bilihin, nagkakaroon ng pagtaas ng gasolina. Kaya dapat minsan aware din tayo doon. Although hindi natin pinoproblema yung mga bagay na yun, dahil alam natin isang araw darating ang Panginoon sa rapture. Amen. Okay? Hindi mo natin sila pinoproblema, pero dapat aware tayo sa nangyayari. Tama. Yung iba na sobrang ng pagiging aware, alam niyo kung bakit? Ginagamit yung Matthew 24 sa nangyayari niyo. Rumors of war. Yung rumors of war. Ano? End of the world. Kaya nga sabi ko sa inyo, aralin nyo. No? Context says, comparing scriptures, common sense. Amen. Kapag verse number 1, binasa mo ang Matthew chapter 24, ano yung papasok doon? Israel. Yung Israel or yung Jews. So, meron din yung mga temple or mountain. So, pag binanggit yun, matik, at ang doctrinally speaking, Israel. naka-address yun sa Israel o sa mga Hudyo. Ang tanong, Hudyo ka ba? Tama. Alam niyo yung mga post-tribulation period, meron naman po talagang post-tribulation period, pero hindi sa mga ligtas na kagaya natin. Amen. Dapat maliwanagan, maging aware tayo na yung Matthew 24 ay hindi po para sa Kristiyano. Amen. Hello? Diba? May isang churches dyan. Ang kanilang paniniwala, Picture. post-tribulation, mauna daw ang tribulation. Tayo na tayo nasa tribulation ngayon. Yung nung tinuro niya yung talungin mo ilang taon nang nakalipas, hindi ba ang tribulation 7 years lang naman? Eh, ang tagal niya nang tinuturo ang 7 years tribulation, wala pa naman tayo sa tribulation. Tama. Amen. Amen? Kaya dapat aware tayo dun sa pag-context says kung ano yung sinasabi ng context. So, ang kung context niya ng tribulation, so tribulation. Ang post-tribulation po, ayun po yung mga taong maliligtas pagdating ng tribulation. Meron pa yung mga maliligtas ay yung tinatawag na gleanings. Diba yung si Jesus Christ, kasama niya, yung mga nasa Abraham's bosom, ay yung tinatawag na first fruit. Ayun yung rapture na una. At sa ating church age, ay yung tinatawag na harvest. Hello? Amen. Harvest. Ibig sabihin, maraming naanihin. At pagdating sa gleanings, yung tinatawag na post-tribulation period, ayun na po yung gleanings, yung mga tira-tira. Di ba sa anihan, may unang patikim, Sa farm. may harvest, at pagka nag-harvest yan, minsan may mga babalikan pa kayo na may konti. Ayun yung tinatawag na gleanings, yung tira-tira. Pagdating ng tribulation, may maliligtas pa rin po. But thank God, we are not appointed
Unto God's wrath. No, dun sa wrath na yun. Hindi tayo kasama as a Christian na kailangan natin i-obtain yung salvation natin mula sa Panginoon Hesus Kristo. Tanggapin. Amen. Kaya dapat tanggapin. Kung ayaw mong mapabilang sa tribulation period, tanggapin mo si Kristo sa umagang ito. Amen? Sabi ng Bible, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. So, kailangan maging totally aware tayo, magkaroon tayo ng consciousness. Letter A, watch the world. No, verse number 12, sabi ito, the night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on, put on the armor of light. Letter A, watch the world. Tignan natin yung mundo. Amen? Ano bang napapansin niyo sa mundo? Nagiging aware ka ba sa mundo? Yung pag-isip mo kaninang umaga, una dapat nag-pray ka. Pangalawa, dapat aware ka sa nangyayari sa mundo. Okay? Once again, hindi ka madaya. Amen? At makikita rin natin, tignan natin yung mundo. 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Dapat aware tayo kasi kung ano yung kalaban natin. 2 Corinthians chapter 4. The Bible says, in whom the God, take note yung word na God. Small g or capital G? Small g. No, and to Satan, that's Satan. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. Ibig sabihin yung mga tao na kung saan yung Diyos ng mundong ito ang iba si Satanas, binulag niya ang kaisipan ng tao upang hindi magtiwala. Saan daw hindi magtiwala? Lest the light of the glorious gospel of Christ, who in the image of God, should shine unto them. Yung ibig sabihin, dapat yung gospel of Christ ang nag-shine, yung salita ng Diyos ang dapat nag-shine or nakikita, and yet, nabulag po ang tao ng Diyos, ng sanlibutan. Kaya kung ating titignan ng sanlibutan, unang, ang Diyos ng sanlibutan, walang iba si Satanas. Amen? Hindi lamang yan, Galatians chapter 1, verse number 4. Galatians chapter 1, verse number 4. The King James Bible says, who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present what? Present evil world, according to the will of God and our Father. Kung kanina yung God of this world, walang iba si Satan, bakit natin dito binanggit? Present evil world. Ibig sabihin, masama ang mundong ito. Hello? Masama ang mundong ito. Kaya nga hindi po tayo taga-rito. Sabi ng awitin, this world is not my home. Pansamantala lang po tayo ito isang araw, pagka tumunog lang at trump of God, walang iba yung boses ng Diyos. Mga kapal, tayo po yung rapture ng Diyos. Amen. Sabi ng Bible, in the twinkling of an eye. Amen? We shall meet the Lord together. No, in the air, sabi ng Bible sa 1 Thessalonians chapter, hindi lang Galatians chapter 1, verse number 4, John chapter 17. Ito po yung hindi dapat ipag-pray ang mundo. John chapter 17, verse 9. John 17, verse 9, sabi ng Bible, I pray for them, I pray not for what? The world. For the world, but for them which thou hast given me, for they are thine. No, hindi niya pinag-pray ng Panginoong Jesucristo, kaya nga ito tinatawag na the real Lord's Prayer. No, hindi niya pinag-pray ang mundo. I pray not for the world, but for them which thou hast given. Okay, kaya sabi ko po sa inyo, ang inibig ng Diyos, hindi yung sanlibutan. Ang inibig ng Diyos sa John chapter number 3, verse number 16, yung mga tao na nasa sanlibutan. Walang iba, ikaw at ako. Yung tao na nasa sanlibutan na inibig at nakakuha ng kaligtasan, nakakuha ng pag-ibig ng ating pong Panginoong Hesus Kristo. At merong warning si Paul patungkol po sa mundo. Romans chapter 12, verse number 1 to 2. Verse number 2. Romans chapter 12, verse number 1 into the Bible says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your what? Your bodies, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable, which unto God, which is your reasonable service. Hinihingi po ng Panginoong Jesucristo, hinihingi ng ating Diyos ang ating pong katawan na maging living sacrifice. Hello? Yung katawan. Kaya nga pagdating ng araw, yung judgment seat of Christ, tayo po ihatulan according
to your body, whether it be good or bad. Anong ginawa mo sa body na yan? Okay, nagamit mo ba yan sa gawain ng Panginoon? O ikay isang display lang sa gawain ng Diyos? Amen. Dapat aware tayo sa ating ginagawa sa gawain ng Panginoon. Amen? Anong ginawa mo sa katawan na yan? Aware ka ba? Sa ginawa mo sa katawan na yan? Ang katawan po natin ay hindi para ipangalandakan sa lansangan. Ang ating po katawan ay hindi para i-post sa social media. Maraming Kristiyano ngayon, kahit mga kababaihan, grabe magpo-post sa Facebook, sa Instagram, na akala niya hindi sila nakikita ng Diyos, hindi man nakita ng pastor, nakita ng Diyos. Mga kapatid, yung body na yan, dapat gamitin yan para sa kapurihan ng Panginoon. Sabi ng Bible, ye are not your own. Hindi na sa'yo yan. Masyadong ginagamit mo sa pag-aaral, ginagamit mo sa pagtatrabaho, ginagamit mo sa pag-iensayo, ginagamit mo sa kung ano ginagawa mo, pero pagdating sa gawain ng Panginoon, hindi ka na maasahan. Hindi natin ang laki ng katawan natin kapag hindi natin maasahan sa gawain ng Panginoon. Men, the Bible says, ang sabi ng Bible, sa book of Timothy, bodily exercise profited little. Ibig sabihin yung pag-exercise natin sa ating katawan, profited little. Maliit lamang ang pakinabang yan, pero sabi ng Bible, but godliness profited in all, profitable unto all. Amen? Sayang naman yung laki ng katawan natin kung di natin gamitin sa gawain ng Panginoon. Amen? Oras ng pagbubuhat, asan ka? Asan tayo? Amen? Kailangan ng manpower, di ba? Kapag nagpe-pray pa nga tayo, Panginoon, tulungan niyo po kami na magkaroon kami ng unity. Pagdating ng anniversary, asan yung nagsasalitang may unity? Wala. Amen. Why? Display lang sa gawain ng Panginoon, bukang bibig lang eh. Walang gawa! Kami Kristiyano, magaling lang magsasalita bago mag-anniversary. Pagdating na ng anniversary mismo, wala. Tama. Mabuti pa yung hindi nag-commit, gumawa para sa gawain ng Panginoon, puri ng Panginoon. Ito po mga kapatid, hindi sa panunumbat. Isang araw lahat ng mga tao na nagtrabaho para sa gawain ng Panginoon, bibigyan kayong gantimpala ng Panginoon. Sabi ng Bible, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Hindi po mawawalang kabuluhan ang iyong ginawa para sa Panginoon. Amen? Kasi ganyan po tayo sa nangyayari sa panahon, hindi tayo aware sa nangyayari sa mundo. Amen. Hindi ka na aware sa nangyayari sa mundo, pati yung paglilingkod mo sa Diyos, hindi ka aware. Sabi ng Bible, present your bodies a living sacrifice. Anong ginawa mo? Anong ginawa natin? Kailangan na kailangan ng manpower, wala tayo. Shame on us. Amen. Mahiya tayo mga kapatid sa Panginoon. Papayag ka ba na yung pastor mo, may sakit na nga, hindi mo patulungan? May sakit na kayo mga kapatiran, hindi mo patulungan? Nakakaya sa gawain ng Diyos, nakakaya sa Diyos mga kapatid. Kaya nga, now is this the high time to awake out of sleep. Amen. Magising tayo sa ating malalim na pagkakatulog. Baka matagal ka ng Kristiyano, tulog ka pa rin sa pansitan. Amen. Matagal ka ng Kristiyano, hindi ka pa kinabangan sa gawain ng Panginoon. Shame on us. Nakakaya tayo. Joy. Amen? Watch the word. Sabi ng verse number 2, and be not conformed. Hello? And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Amen. Dapat ma-distinguish natin or ating ma-analyze what is the good and acceptable and perfect will of God. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Amen? Ano ba yung karapat-dapat o yung tama sa Diyos? At ano ba yung katanggap-tanggap sa gawain ko ng Diyos? Minsan may mga ginagawa tayo, hindi naman katanggap-tanggap sa Panginoon. Amen? Minsan may mga ginagawa tayo, hindi perfect will of God. Amen? Kaya dapat maunawaan natin yung ating buhay na huwag tayong makiayon sa mundong ito. Amen. Ang mundong ating ginagalawan, mga kapatid, hindi tayo taga rito. Pag ikay namatay at hindi mo alam patutungan ng iyong kaluluwa, impyerno ang punta mo. Amen. Pero kapag natiyak mo sa umagang ito, magkaroon ka ng tagapagligtas, sisiguraduhin mo sa iyo at sisiguraduhin ng Bible, Ginawa mo.
hindi nawawala yung kaligtasan. Amen. Amen? Hindi ako nagsisinungaling. Pwede kang magsinungaling, pwede ako magsinungaling. Pero ang salita ng Diyos, hindi nagsisinungaling. Amen. Amen. Thy word is truth. The Bible says, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Amen. Amen? Nakita po natin, Romans chapter 2, verse number 1, yung body na i-present natin sa living sacrifice at huwag tayong makiayon sa mundo. 1 John chapter 2, verse number 15. Buksan natin mga kapatid, no? Huwag kayong tamarin, huwag tayong tamarin. Huwag natin tulugan ang pangangaral ng salita po ng Diyos. Amen? Magbigay galang tayo sa Diyos dahil ang kanyang salita ang ipinapangaral sa oras nito. 1 John chapter 2, verse 15 down to verse number 17. The King James Bible says, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Wow. Take note, young people, kung kayo po'y minamahal nyo ang mundong ito, wala sa inyo ang pag-ibig ng Diyos Ama. Amen. Kaya mag-ingat kung sino yung minamahal. Mag-ingat tayo, baka yung minamahal nyo, inilalayo kayo sa gawain ng Diyos. Baka yung minamahal natin ay hindi naghahatak sa atin upang hindi natin makita yung tunay na dapat nating minamahal. Walang ibang Diyos. Amen. Sabi niya, warning ito, love not the world. Sabi ng verse number 16, tingnan natin siya sabi ng Bible, may mga dapat tayong hindi mahalin. For all that is in the world, the lust of the flesh. Huwag niyong mahalin yung kita ng laman. Hello? Ang kasalanan isinusuko sa Diyos. Amen. Hindi binibaby, hindi inaalagaan. Di kinikip. Huwag niyong ikinikip yung inyong kasalanan, lust of the flesh. Amen? At sabi dito, the lust of the eyes. Pita ng mata. Minsan yung mga mata niya, especially mga kalalakihan, mag-ingat sa paningin. Sabi nila, ang pinakamarami daw ng parte ng katawan ng tao, ang paa, no sir, no man. Ang pinakamaruming parte ng katawan ng tao, walang iba yung mata. Amen? Diba, ang mga lalaki, pag nakita ng maiksi ang short, di na tumigil sa pagtingin, nandun na lang. Isang beses lang. Ang pangalawang tingin, kasalanan na yun. Pero sabi nila, ganito Brad, isang beses lang naman ako tumingin, pero nakatitig ka naman. Kasalanan pa rin yun. Pero yung gumaan yung mata mo at naibalik, huwag pinabalikan kasi kasalanan na yun. Ibig sabihin, yung pagtingin mong una, hindi yun sadya. Amen? Amen. Sa mga kababaihan naman, bakit marumihan ka ng mata? Kung ano yung nakita, sasabihin ng bunganga, chismis. Ay, si ganito, si ganyan. Patay na. Tama? Amen. Kaya mag-iingat tayo sa ating mga nakikita. Di ba sabi ng awit ng mga bata? Oh, be careful, little eyes, what you see. Amen. Amen. Dapat maging maingat tayo sa ating mga nakikita. Hindi yung porket nakita mong ganito, chismis mo na. Amen? Kaya minsan mga young people, mga members of this church, dapat maunawaan natin, lumayo tayo dun sa appearance of evil. Sabi ng Bible, abstain from all the appearance of evil. Why? Di ba kahit sabihin mong nakaupo ka lang naman dun sa nagiinuman, kahit hindi ka umiinom, pero kapag nakita ka ng isang tao, anong isipin niya sa inyo? Ay, nag-iinom ka din. Ay, nagiinom yun. Kahit hindi ka nagiinom, pero pwedeng isipin na nagiinom ka. Why? Nasa circle ka nila eh. Amen. Kaya mag-iingat kayo ng circle of friends na kasamahan nyo. Abstain from all the appearance of evil. Baka appearance of evil yan. Hindi lang kayo aware. Kaya nga, kailangan yung totally awareness. Totally aware. Letter B. At sabi ng James chapter 4, makita natin, yung nagmamahal o yung kaibigan ng mundong ito ay kaaway ng Diyos. Amen? Yung enemy or enmity of God. Sa James chapter 4, verse 4. Letter B, watch your ways. Watch your ways. Verse 13 sa ating text. Romans chapter 13, verse number 13. Let us walk honestly, as in darkness. Amen? Not in rioting and drunkenness, not in chambering meaning lewd or immoral sexual behavior. Okay, yung chambering. And wantonness, not in strife and envy. Hello mga kapatid, aware ka ba sa ways mo? Daan. O yung tinatahak mo? Amen.
Alam ba tayo sa lugar na ating tinatahak? Amen? Kailangan watch your ways. Sabi ng Bible sa book of Proverbs chapter 3 verse number 5, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Take note, verse number 6, in all thy ways acknowledge Him, for He shall direct thy path. So kung tayo po'y naliliko-liko na sa ating pong mga ginagawa, mga kapatid, dapat po na makita natin ang Diyos, ang siyang bahala na magtuwid sa ating ginagawa. Amen. Kaya watch your ways, mga kapatid. Tingnan natin yung ating ginagawa. Kung paano ka mamuhay. Sabi ng Psalms chapter 1, verse 1 and 2, diba? Blessed is the man that sitteth not the counsel of what? Diba? Mga Psalms chapter 1, buksan natin. Hindi tayo makurap. Psalm 1:1. Sabi ng Bible, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Huwag tayong lumakad dun sa counsel ng mga ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Amen? Huwag po tayo na lumakad dun sa counsel ng ungodly, okay, mga hindi makadiyos, or tumayo sa way of sinners. Kaya sabi ko sa inyo, watch your ways. Watch your ways. Yung ways, W-A-Y-S. Ways. Yung landasin mo, yung Way pala. yung way mo, kung paano ka, no? Kaya di ba sa kalsada may one way, may two way. Okay? So, watch your ways. Kaya masabi dito sa verse number 6 ng ating Proverbs chapter 3 verse 6, in all thy ways, acknowledge. No, hindi yung ways na Taiwan. Hello? No? Hindi yung waistline nyo. Baka yung waistline nyo si titignan nyo ngayon, ha? Ways, ano ba yung nalandasin nyo? Okay? Punta po natin. Now, watch your ways. Number 2. Romans chapter 12, verse number 11. Romans chapter 12, verse number 11. Diyan ba po kayo? Amen. Pray. Sabi ng Bible, is slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Number 2, tremendously active. Tremendously active. T-R-E-M-E-N-D-R-O-U-S-L-Y. Tremendously active, meaning extraordinary, large in size, amount, intensity of power. Meaning, kung ikay active ngayon, improve mo. Amen. Hello? Kaya nga sabi ng ating binasa, is not full in business. Huwag tayong maging tamad-tamad sa ating business. Ang business na ito, hindi business mo. Ang tawag dito, my father's business. Business ng Diyos. So kung business ng Diyos, kung ikay active sa business mo, dapat active ka rin sa business ng Diyos na yung pinagkatiwala sa iyo. Amen? Tremendously active, meaning growing in your service. Amen? Nakuha niyo yung spelling? T-R-E-M-E-N-D-R-O-U-S-L-Y. Tremendously active. Extraordinary, large in size. Kung ikay active ngayon, mga kapatid, sabihin ko po sa inyo, magpaka-active ka pa. Amen. Examine natin lagi yung ating sarili. Hello? Kailangan sumiin. Amen? Maging, ano mo nga masusuri ang iyong sarili. Letter A, activate yourself. Letter A, activate yourself. I-activate mo, baka kasi hindi ka na-active, baka nag-deactivate ka na sa gawain ng Diyos. Baka yung puso natin nagbabackslide na, deactivate na yon. Amen? I-activate natin yung ating sarili sa Panginoon. 2 Corinthians chapter 13, verse number 5. 2 Corinthians chapter 13, verse number 5, the Bible says, examine yourselves whether be what? Whether ye be in the faith. At take note, prove your own selves. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you,
except he be what? Reprobates. No, kailangan po natin examine yung ating sarili whether ye be in the faith. Amen. Kailan nyo ulit in-examine ang inyong sarili nyo? Nasa pananampalataya pa ba ako? Wala nang palataya pa ba ako? 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Examine yourselves whether ye be in the faith. At sabi doon, prove. Ano ibig sabihin ng prove? Prove yourself. Patunayan. So meaning, activate yourself. I-activate mo, baka kasi hindi tayo activate. Baka active ka sa online gaming, pero pagdating sa gawain ng Panginoon, hindi ka active. Baka active ka lagi sa Facebook, laging naka-green yung ngayong status, active status, naka-green. Okay? Pero hindi ka active sa gawain ng Panginoon. Amen. Minsan gaano karaming inaabot ka ng umaga, alas 2, alas 3 sa pagpupuyat, hindi ka maging awake on time. I-activate natin yung ating sarili. Amen? Activate yourself. Hanggang dyan na lang ba tayong Kristiyano? Sabi ng Bible, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So dapat habang tayo po ay naglilingkod sa Diyos, mas tumatamis, mas sumasarap yung ginagawa mong paglilingkod sa Panginoon. Sabi ng awitin, the longer I serve Him, the sweeter He grow. Amen? Kung gusto mong tumamis o sumarap yung paglilingkod mo sa Panginoon, unahin mo siya sa iyong buhay. I-activate natin yung ating sarili. We need to examine ourselves, mga kapatid. Tama pa ba yung ginagawa ko sa gawain ng Panginoon? Naglilingkod pa ba ako sa gawain ng Panginoon? Hello? Prove your own selves. Patunayan. Kailangan yung ating sarili patunayan natin sa Diyos. Amen. Hindi patunayan sa tao. Amen. Take note, mga kapatid. Hindi man nakita ng pastor ang iyong ginawa, pero nakita ng Diyos. Sabihin ko po sa inyo, hindi man tayo nakita ng kahit sino, pero ang Diyos nakikita ang puso ng sino mang kanyang anak, ng mananampalataya sa Kanya. Amen? Kailangan, mga kapatid, i-activate natin yung ating sarili. Huwag tayong hanggang dito na lang na Kristiyano. Huwag tayong maging bonsai. Huwag tayong maging bansot na Kristiyano. Amen. Alam nyo bakit marami Kristiyano na hindi lumago? Hindi nagpatuloy. Hello? John. Sila yung maraming dating ginagawang minister sa gawain ng Panginoon. Pero hindi nagpatuloy nung ginawa naging backslider. Amen. Umistap ka kasi. Umistap tayo eh. May mga bagay tayong gawagin sa gawain ng Panginoon. Meron ka ng tinigilan, sabi nga ng Bible, who did hinder you that you should not obey the law? Sino ang pumigil sa'yo upang hindi sundin ang katotohanan? Ang boyfriend mo? Ang girlfriend mo? Ang pamilya mo? Sino ang humadlang sa'yo upang hindi sundin ang katotohanan? Amen. Minsan nakagiging hadlang sa atin yung ating pamilya. Yeah, tama. Nanaginip ako kagabi, nagbabawa lang ng tatay ko mag-tiles. Nag-away kami sa panaginip ko. Kasi pinakita ko siya ng mga verse. No? Pero, nakapagod makita po natin, minsan yung pamilya ang humahadlang. Tama? Huwag ka nang magbigay dyan kapag wala namang ano yan eh. Wala kang mapupuntahan. Minsan yung ating mga mahal sa buhay ang magsasabi sa atin na huwag ka nang magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Minsan yung ating mga mahal sa buhay magsasabi sa atin huwag na tayo magbigay sa Panginoon. Amen. Amen? Minsan yung testimony, no? Testimony ng isang kapatid. Okay? Akala niya natutuwa yung kanyang... Okay? Pero hindi natutuwa pala doon sa kanyang ginagawang pagbibigay. Amen? Kaya kailangan mga kapatid, huwag kang tumigil. Amen. We need to activate ourselves. Kasama ako. Ayoko na. Sa tuwing magpipreach ako, ayoko ng kayo lang. Kasama. Tama. Amen? Why? Bakit ko sinasabing kasama ako? Hindi mo kasabi, lagi ko sinasabi din, hindi tayo malakas na Kristiyano. Hindi habang buhay malakas tayo Kristiyano. Hello? Activate yourself. Tremendously active. Amen. Let there be avoid your sin. Amen. Meaning, committed sin. Avoid natin mga kapatid. Iwasan. Amen. Diba? Ephesians chapter 5, verse number 10. Ephesians chapter 5, verse number 10 to 11. Sabi ng Bible, proving what is acceptable what unto the Lord. Verse 11, and have
and have no fellowship with the unfruitful works of darkness. But what? But rather, reprove them. Amen. Sawayin ito. Amen. Okay? Huwag tayong magkaroon ng fellowship sa unfruitful works of darkness. We are the children of light, mga kapatid. We are not the children of darkness. Pero kung namumuhay tayo sa ating panahon ngayon, para tayong mga children of darkness pa rin. Preach on. Hawak mo King James Bible, pero ang iyong pamumuhay, buhay NIV. Buhay Modern Translation. And buhay Katoliko. Ano yung buhay Katoliko? Kung kailan lang gusto mag-church, saka lang mag-church. Amen. Tama. Kung tinatawag dyan, kaya tawag namin dyan, Ningas Lugon. Ano yung Ningas Lugon? Madali sa simula. Magaling sa simula, pagdating sa katagalan, nadawawala. Tama. Diba kagaya nga ni Mark, si John Mark, sabi doon, diba, nagkaroon man siya, hindi man siya naging unprofitable servant man siya, but hindi siya tumigil na magmahal sa Panginoon. Naging prophet. Amen. Naging profitable siya, why? Hindi siya tumigil na magmahal sa Panginoon. Take note mga kapatid, kung mas mahal niyo ang Panginoon higit sa lahat, sabihin ko sa inyo, ano man ang mangyari, uunahin at uunahin niyo siya sa inyong buhay. Amen. Kaya mga young people, balang araw kung kayo mag-boyfriend, mag-girlfriend, piliin niyo yung mas mahal ng Panginoon kaysa sa inyo. Amen. Hello? Kapag kayo hindi faithful ay sablay. Kailangan yan maraming panalangin pala. Tama? Joy. Kailangan maging tapat siya sa gawain ng Panginoon. Why? Para pag dumating man yung araw na maging kalooban ng Panginoon, mag-aatakan kayo pataas, hindi yung mag-aatakan kayo pababa. Amen. Tama po? Amen. No, hindi ko sasabi mag-boyfriend na kayo ngayon, mag-girlfriend kayo ngayon, ha? Sinasabi ko lang dito, sinasabi lang natin na dapat kung pipili kayong Kristiyano, tapat sa Diyos. Amen. Amen? Kung pipili na kang believer, tatay nga nun si Satanas eh. Pahit ka bilang si Satanas. Tama? Dagayo mo bang magbalakay si Satan at si Jesus Christ? Avoid your sin, mga kapatid. Iwasan. Hello? Amen. Committed sin. Iwasan natin. Alam mo na ngayong kasalanan mo, pinagdidikdikan mo pa yung sarili mo sa kasalanan. Tama. Nilulubog mo pa yung sarili mo sa kasalanan. Sa kasalanan mo, didikdik mo pa yung sarili mo. Ano nangyayari sa atin? Hindi tayo lalagot. Amen. Kailangan natin maging tremendously active. No? Yung enhancement, kailangan na-enhance yung ating buhay. Hello? Nagiging na-enhance. Hindi habang buhay nakaupo ka lang. Tama. Tama po? Hindi habang buhay na Nakikinig ka. nakikinig ka lang ng salita ng Diyos. Kailangan may gagawin ka sa gawain. Amen. Amen? At meron din dapat bilang enhancement yung improving. Nag-improve ka. May paglago. Amen? Huwag habang buhay na morning Christian lang tayo. Amen. Dapat maging panghapon na Kristiyano rin tayo. Hindi habang buhay dapat panghapon Kristiyano ka lang. Dapat maging pang-umagang Kristiyano ka rin. Amen. Tama po. Pang-buong araw na Kristiyano. Ang araw ng linggo, alam nyo, para sa Diyos. Anong ginagawa ng iba? Di binibigay yung araw ng linggo. Alam niyo yung kasalanan natin? Nagnakaw na tayo. Katamaran. Ano yung ninakaw natin? Oras. Oras na para sa Panginoon. Amen. Nakakahiya. Tama. At hindi lang sinasabi kong Sunday, may prayer meeting po tayo. May prayer meeting ng church. Amen. Okay? Kailangan maging active tayo. Why? Ito ba sabihin ko sa inyo, walang successful Sunday service kung walang prayer meeting. Amen. Walang successful anniversary nung nakaraang linggo kung walang prayer meeting. Yan yung prayer meeting ang pinakamahalagang pagtatagpo ng mga Kristiyano. Sama-sama kayong nananalangin, nakikinig ng mga testimony ng mga kapatid sa Panginoon. Alam niyo po ba yung mga testimony ng kapatid? Minsan yun yung challenge sa atin eh. Amen. Ay wow, ang ganda ng ginawang kabutihan ng Panginoon sa kanila. Sa Kanya, may patotoo siya. So doon pa lang, may blessing ka lang natanggap. Amen. At bonus doon na makapakinig ka ng preaching ng Word of God. Hindi ba masarap na maririnig mo at pinagpipray ako ng kapatid na ito? Ang sarap sa pakiramdam. Amen. Sabi nga ni Paul, always mention, di ba? In my prayer. Lagi nang mini-mention sa prayer. Ikaw, kailan mo na-mention ang iyong kapatid sa Panginoon? Amen. Ano yun ah? Hello? Baka mini-mention mo lang, yung pinagpipray mo, yung ibang kapatid, di mo na minention sa panalangin, ha? Amen. Amen? Brother. Yan. Dapat mga kapatid, ipag-pray natin lahat ng kapatid sa Panginoon. Huwag tayong maging one-sided na Kristiyano.
Not tremendously active. Number 3, the last. Picture. Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6, verse number 10, down to verse number 18, the last. No, the Bible says, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God that ye may able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against the flesh and blood, but what? But against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Verse number 14, stand. Ulit. Stand therefore, having your long loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Verse 17, and take the helmet of salvation, and take note, and the sword of the Spirit, which is the word of God. Amen. Verse 18, praying always with all prayers and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Number 3, thoroughly armed. Thoroughly armed. Thoroughly. Thoroughly armed. Meaning, to do something completely, carefully, and in a great detail. Meaning fully armed. Thoroughly armed. Thoroughly. Thoroughly armed, meaning fully armed. Ibig sabihin, armado ka. Hello? Kaya kung makapansin natin, di ba sa verse number, sa kabuuan ng ating binasa, may mga armor na binanggit. Merong helmet, okay, merong armor of God, di ba? Merong loins girt with truth, merong breastplate of righteousness, merong facial with a preparation, merong sapatos, and above all, taking the shield, may pananggalang Of faith. of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of wicked. At take note, yung helmet of salvation, na verse 17, and the sword of the Spirit, which is the word of God. Mga kapatid, kailangan alam natin yung ating tunay na kalaban. Amen. Tingnan natin yung sinasabi ng verse number 11 to 12. Put on the whole armor Of of God. God. Meaning, fully armed ka. Kaya nga thoroughly armed, meaning totally armed ka. Amen. Kumbaga, armado ka. Bigis na bigis. Okay? At makita natin dito, for we wrestle not against. Take note, tingnan niyo po. For we wrestle not against the flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against the spiritual wickedness in high places. Hindi tayo nagipaglaban saan? Sa atin lang. Sa ating laman saan? Dugo. Sa dugo. Okay? Pwede ko bang hiningan si Sister Jane at si Brother Wilson? Tayo po kayo dito. Dali niyo yung Bible. Dali niyo po yung Bible. Dali niyo yung Bible. Dali niyo yung Bible. Pagharapan kayo. Mamaya. Ganyan sabihin ko, kung gagawin ko na hapon. No. Don't do that later. Nakalive yun. Magharap-harapan kayong dalawa. So, hindi niyo po ba alam mga kapatid? Ito yung pinakadelikadong tayo. Why? Pareho silang may sandata. Pareho silang may sword of the Spirit. Ispadahan. Take note, saan nanggagaling yung puwersa? Sa mundo. Amen. For we wrestle not, di ba, against the flesh and the blood, but yung principalities. Yung puwersa, mga kapatid, nanggagaling sa labas. So kapag yung puwersa nanggagaling sa labas, pwedeng silang mag-asawa ay mag-away. Amen. May Bible siya, pwede niyang gamitin yung authority na yun laban sa kanya. Kanya. Ito na ang una. Yung authority ng Bible, gagamitin niya sa kanyang asawa. Wife, submit to your husband. So, biblical. Yeah. Wala kang palag doon. Pero take note, pwede niya rin sabihin, husband, love your wife.
Hindi nyo alam, nagkakontrahan sila. Ispadahan. Kaya sasabi ko sa inyo, ito yung pinakadelikadong tayo. Why? Kapag ka ang dalawang Kristiyano dinagay mo dyan, pwedeng sila na mag-ispadahan na mag-ispadahan. Baba kayo. Tumaligod kayo, magtalikod kayo sa bawat isa. Talikod kayo. Yan. Dapat ito yung pinakamagandang tayo. Amen. Yung manggagaling yung pwersa sa gitna, sa salita ng Diyos, at na kung saan yung salita ng Diyos ang dapat na may parangal sa labas. Amen. Hindi kayo ang tunay na magkalaban. Tama. Amen? Pwede po kayo makaupo. Para kaya na po. Mga kapatid, hindi sila yung tunay na magkalaban. Amen. Mga Kristiyano, take note, makinig po kayo. Hindi tayo ang tunay na magkakalaban. Amen. Tatlo lamang naman ang ating kalaban, ang ating sarili, ang mundo, at si Satanas. Amen. Minsan yung kahit yung kapatid mo sa Panginoon, nagiging kalaban mo pa eh. Tama. Mga Kristiyano, pinapost pa sa Facebook yung kaaway. Ano yung sabihin sa'yo ng unbeliever? Ay, parehas na pala. Sabi sila nag-aaway oh. Amen. Kaya nga, for we wrestle not against the flesh and blood. Hindi tayo nagipaglaban dito, ang kalaban natin is spiritual. Kaya dapat tayo po na hawak natin yung sandata, huwag tayong makipag-ispadahan sa ating kapwa Kristiyano. Minsan nakakaaway mo isang Kristiyano, may gusto kang sabihin, ninonotes mo pa. Tama. Hindi lang ninonotes, binamaiting, o kaya pinopost mo pa. Hindi nyo alam tayo din nagbabanggaan. Hello, huwag po tayo magbangga-banggaan mga kapatid, huwag tayo mag-ispadahan. Amen. Hawak mo yung perfect word of God, ipamuhay mo sa perfect word of God. Amen. Ipamuhay mo bilang sa perfectong salita ng Diyos. Kung may mali man yung kapatid mo, ipag-pray mo na lang. Amen. Tama. Hindi yung babalatan sa social media. Jesus pa. Nakakahiya sa Diyos, yung unang-una. Pangalawa, alam niyo pinaka-nakakalungkot, merong isang churches na kung saan nagkaroon siya ng pagtatalo bilang magkakapatid. Okay? At dumating yung araw na sila nagkabaranggayan, hindi lang sa pagkabaranggayan, umabot pa sa korte. Amen. Alam niyo yung nakakahiya? Ang namamagitan sa kanila, anak ng demonyo. Tama. Parehas kayong anak ng Diyos, pagkakasunduin kayo ng anak ng demonyo. Hello? Richard. Kaya dapat makita po natin mga kapatid, kahit na tayo ay armado, unang-unang dapat nating makita, hindi tayo ang magkakalaban. Amen. Meron ka ng salvation, meron ka ng sword of the Spirit. Hindi tayo ang magkalaban. Tama. Ang kalaban natin yung mundo. Kaya we need to preach the word of God. The Bible says, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. Mga kapatid, kung mga kapatid mo nanghihina sa panampalataya, ipag-pray mo, encourage mo. Hindi yung gagawin natin silang kalaban. Hindi natin sila kalaban. Hindi tayo magkakalaban. Ang kalaban natin ang mundo, ang ating sarili, at sa Satanas. For we wrestle not. Kaya maging totally armed tayo mga kapatid. Carefully. Okay, letter A, use the right sword. Amen. Sabihin ko po sa inyo, use the right sword. Walang iba, the King James Bible, the Authorized Version, 16:11. The Bible says, thou hast magnified thy word above all thy name. The Bible says, thy word is truth. The Bible says, for the word of God is quick and powerful, Amen. Sharper. sharper than any-edged sword. Amen. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Mas matagas. Alam niyo po, kaya pumapasok yung maling doktrina dahil sa wrong sword. Maling Bible. Maling Bible. Bakit may nag-delay hands? Boom! Bagsak! Tumutumba-tumba. Tumutumba na ng bigla. Hindi naman. Sinusubuan ng ostya, wala naman sa Bible. Amen. Na kukumpisan sa pari, wala naman sa Bible. Bible. Sa Panginoon. Sabi ng Bible, let your request be made known unto God. Sa Panginoon. Sa Diyos. Hindi Amen. mo kailangan magkumpisa. Pero pwede natin sabihin na mag-pray tayo sa isa't isa, pero Father, ganito po kasi kasalanan ko. Di ba? Pray. Napagdaanan ko po yan. Na magkumpisan. Okay? At magkomunyon, di ba? Sa mga Katolik na lumaki. Di ba? May komunyon, may binyag, may komunyon, may pagkukumpisa. Ang daming cheche iboreche. Tama. Tama? Dasal sa patay. Pagdadasal na patay, nang mamatay. Ito mga kapatid, hindi nyo ba alam ang pagiging Baptist tipid? Bakit tipid? Nung tayo po ay, kapag ang tao bininyagan ng Baptist or tinatawag na dinedicate sa Baptist or sa Panginoon, siyempre, walang bayad. Tama? Ang gastos lang niyang pagkain eh. Tama. Okay, kung hindi ka nga magpakain, okay lang, basta na-dedicate yung anak mo sa Panginoon. Tama? Amen. Pangalawa, kasal.
Hindi mo na kailangan magbayad. Alam niyo po, yung aking amo ay kakasal sa April 14. Alam niyo kung magkano nagagastos niya sa simbahan pa lang? 250,000. Saan mo gagamitin yung 250,000? Kaya ang mga pari, nagyayamanan eh. Amen? Gusto niyong yumaman, magpari kayo. Okay? Pera kapag sa Katoliko. And, ito pa, kapag namatay, bayad na naman ang Katoliko. Tama. Ay, Father, ipag-pray mo yung mahal mo sa buhay Mapunta sa... na mapunta sa langit. Eh, ikaw naman sino ututo, bigay ka ng bigay. Sige, hanggang sa Father, napunta na ba yung aking mahal sa buhay sa langit? Yung kanang Ay, yung kanang paan, hindi pa napupunta. Bayad ka pa, para pag-pray natin. Pagdali ka na. Eh, sabi, ito naman yung kanang paan ng Father pa. Nagsisinungaling yung Father. Tama? Amen. Tama. Common sense, mga kapatid. Tama. Nung tayo naging Kristiyano, inuruan tayo ng mga bagay na sinasabi ng Bible. Bible. Amen. Hindi sabi-sabi. Nagsasalita ako sa inyo, hindi sabi-sabi. Galing. Galing sa salita ng Diyos. Amen. Use the right sword. Kaya kung hindi ka gagamit ng tamang sandata, dadaya ka talaga. Sabla. Amen? Amen. Tingnan yung mga baptist ngayon na dati King James only. Pinasok ng NIV. Wala na. Wala na yung kaligtasan. Iba, Calvinism na pinili na daw sila. Dahil, mga young people, kung kayo maka-encounter ng mga Calvinism, tanong nyo agad, paano nyo nalaman kailan kayo pinili ng Diyos? Kayo naman ang tanong. Amen. Kahit di mo gamitin ng verse, di nyo masagot kung kailan siya pinili. Pinili lang tayo ng Panginoon kung tayo ay ligtas na. Amen. Paano ka pipili ng Panginoon? Makasalanan ka nga. Amen. Makasalanan nga ako, paano tayo pipili ng Diyos? Ama. Amen? Use the right sword. Pinili ko. Amen? Letter B, use the right shield. Ano yung right shield natin? Verse number, tignan natin doon yung prayer na makikita natin. Ito ang isang Ephesians chapter 6. Verse number 18, praying always. Take note the word always. With all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Ang right shield, mga kapatid, walang iba, yung pagpipray natin. Kapag ikaw ay hindi na nagpipray na isang Kristiyano, wala na isang data mo. May espada ka pero hindi ka nagpipray, wala na yung sandata mo. Hindi lang yung prayer ang sandata mo, yung church attendance. Amen. Kapag hindi ka na umattend, kapag sablay-sablay na yung church attendance mo, manghihina ka na spiritual. Amen. Gusto mong lumakas physically, palakasin mo ang spiritual mo. Hello? Tingnan niyo iba, kahit sila nagpapalaki ng katawan, mabilis mamatay. Why? Patay spiritual eh. Gusto niyo mabuhay ang physical niyo? Buhayin niyo unang-una ang spiritual. Tama? Kaya kasi nung spiritual mo, nang sa ngayon, yung iyong physical ay magpakinabang sa gawa kayo ng Diyos. Kasi hindi magpakinabang yan kung hindi ka buhay spiritual. Amen. Kaya kailangan ng regeneration. Tama. Ng muling kapanganakan. Hindi ibig sabihin na ikaw ganyang kaedad na, babalik ka pa sa sinapupunan ng nanay mo, hindi. Kailangan kang ipanganak muli sa pamamagitan ng Espiritu. Kailangan mong tanggapin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas sa iyo. Amen. Amen? For our conclusion, Ephesians chapter 5, verse 14 to 20. Ephesians, diyan ba po kayo? Amen. Ephesians chapter 5, verse 14 to 20. Wherefore, he saith, Awake! Awake, thou sleepest, and arise from the dead. Amen? This is the aim of Christian, not a lost man. Amen. Ang aim po nito, walang iba yung mga Kristiyanong natutulog sa pansikan, hindi yung mga patay. And Christ shall give thee life. Verse 15, see then that ye walk circumspectly. Circumspectly meaning, maingat. Tumakad tayo ng may pag-ingat. Not as fools, but what? But as wise. Verse number 16, redeeming the time, because the days are evil. Wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is, and be not drunk with wine, hello, wherein it is excess, but be filled with the Spirit. Hindi niyo po ba alam?
Kapag ka-espiritu ng alak yung nasa iyo, ano yung ginagawa mo? Wawala. Pwede kang magwala. Pwede kang gumawa ng kalokohan dahil lang napipil ka ng espiritu ng alak. Tama. Tama. Pero sabi nun, filled with the Holy Spirit, di ba? Tingnan natin ano yung nagagawa. Speaking to yourselves in songs and hymns and spiritual song, singing, making melody in your heart to the Lord. Amen. Mga kapatid, ito po'y gawain ng isang silyado or puspos ng Espiritu. Kapag tayo po'y puspos ng Espiritu, kay aawit sa Panginoon, magpupuri ka sa Panginoon. Okay? By praising Him, tayo po'y magpuri sa Diyos. By praising Him na maluwalhati, malugod natin ng Diyos. By proclaiming Him, ipinapangaral natin ng Diyos. Gawain niya ng tao na kung saan puspos ng banal na Espiritu. Saan ka nakakita? Lasing, nag-isip preaching. Wala. Wala. Nagwala sa street, meron. Pero nag-isip preaching, wala kang makikita ang Christianity. Eh dapat wag tayo ma-excess ng wine. Ang kailangan natin, walang iba yung filled with the Spirit. Walang iba yung Holy Spirit. Amen? Mga kapatid, tayo po ay manalangin sa ating pong pagtatapos. We hope and pray na ating maunawaan, awake on time. Number 1, totally aware. Number 2, tremendously active. And number 3, thoroughly armed, meaning fully armed, armado ka. Okay, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na dakil. Marami pong salamat muli, Panginoon, sa pagkakataon na kapangaral ng iyong seta. Salamat sa inyong pagkabutihan sa bawat isa po sa amin. Salamat sa pagtuturo niyo na kami po'y gumising ng maaga at maging kapangipanginawa sa inyong gawain. Lord, again, we thank you sa inyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Panginoon, kayo po siyang mangusap at magpatuloy na mangusap hanggang mamayang hapon sa pamagitan ng inyong pong seta. Panginoon, salamat po sa pagiging active ng mga membro sa umagang ito. Pagpalain niyo po nawa ang bawat isa po sa amin na nagpapatuloy at nakikinig ng inyong pong seta. Lord, we thank you again and we love you. This is our humble prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Tayo po mayroong bisita. No? Amen. Panginoon si John Vincent. Amen. No, kaibigan, kayo nakapakinig ng mensahe. No? Hindi aksidente na kayo nandito. May plano sa iyong Panginoon. Yeah. No, hindi ka inimbitahan lang para magsayang ng oras. Alam mo kaibigan, ang pagpunta sa church ay hindi pagsasayang ng oras. May plano sa atin ng Panginoon bakit ka narito. Anong date ngayon? March 15. Kanina, sinare natin kay Brother Browner yung kaligtasan. Nais din natin kay kaibigang John Vincent. Okay? Kaibigan, dapat bago ka lumabas sa pintuang yan, may kaligtasan ka na dapat makakatanong. Ano ba yung kaligtasan? Pwede mong itanong. Ano ba yung kaligtasan? Ito yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Amen? Naniniwala ka ba na tayo lahat mamamatay? Okay? Lahat tayo patungo sa kamatayan, di ba? Walang exemption sa salitang kamatayan. Maaaring mauna ka sa akin. Maaaring mauna ako sa iyo. Tama? Ang kamatayan walang pinipiling edad. Malakas ka man, mahina ka man, mayaman ka man, mahirap ka man. Okay? May pera ka man, or wala, mamamatay tayo. Tama? Pero bago tayo danta ng kamatayan, ng kaibigan, magkaroon ka ng katiyakan, ng patungtungan ng iyong kaluluwa. Sabi kasi ng Bible, kapag ang tao ay hindi nakatanggap ng kaligtasan mula sa Panginoon sa Kristo, kapag siya'y namatay, siya'y tatapon sa lugar ng impyerno. Amen? Kung hindi mo alam ang patungtungan ng iyong kaluluwa kapag ikay namatay, kailangan mo sa oras nito, tanggapin at pagtiwalaan si Jesus Christ bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong kaluluwa. Kahit gaano karaming kabutihan ng iyong gawin, hindi yan ang kaparaanan patungo sa langit. Kahit kay Katoliko, ano man ang relihiyon mo, hindi ka kayang iligtas. Kahit kami mga Baptist, hindi ka namin kayang iligtas. Tanging si Jesus Christ lamang ang makapagbabayad at makatutubos sa iyo. At magkakaroon ka ng pangako, walang iba yung buhay na walang hanggan. Ang dalawang kaibigan, sa oras nito, nais ko bang tanggapin si Jesus Christ bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong kaluluwa? Okay? Kung nais mong tanggapin, simple lang yung parang kaligtas at pagtanggap at pagtitiwala.
Okay? Tayo mananalangin. Tayo nga pwede kang tumayo ka. Kahit dyan na lang. Okay? Sundan mo ang panalangin nito na ikaw mismo nagkipag-usap sa Diyos. Okay? Magpe-pray ako, sundan mo yung sinasabi ko. Okay? Magpe-pray tayo sa oras nito. Pray tayo, Panginoon sa langit. Sundan mo, Panginoon sa langit. Salamat po sa umagang ito na nakilala ko po ang aking sarili bilang makasalanan sa inyo pong harapan. Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako sa aking nagawang kasalanan sa isip, salita, at sa gawa. Panginoong Jesus, ako po ay magpapasya na tatanggapin kita bilang Diyos at tagapagligtas ng aking kaluluwa. Ako po ay sumasampalataya sa inyo, sa inyong ginawa sa cross ng Kalbaryo, na kayo po'y namatay, inilibing, at muling nabuhay sa mga patay, paglipas ng 3 araw. Panginoon sa langit, salamat po sa pangakong buhay na walang hanggan sa sino man tatanggap sa inyo at sasampalataya sa inyong ginawa sa cross ng Kalbaryo. Ito lamang po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pwede na mga po. Nakita natin na dapat na meron kang malaman. Sinam natin yung kaligtasan. Ang tanong, alam mo na ba kapag ikay namatay kung saan tutungo yung kaluluwa? Natitiyak mo na kung saan ka tutungo pag ikay namatay. Saan ka pupunta pag ikay namatay? Yung iyong kaluluwa. Alam, sino yung tinanggap mo? Anong pangalan ng Diyos? Merong 2 Diyos, no? Merong Diyos ng sanlibutan at Diyos ng langit. Yes. Ang pangalan? Jesus. Walang iba ang Panginoong Kristo ng Biblia. Hindi ang Kristo ng sabungan ang iyong tinanggap. Walang iba ang Kristo ng Biblia ang iyong tinanggap. At sabi ng Bible, but as many as receive Him, to them gave Him power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Binigyan kanya na sa umagang ito ng kapangyarihan maging anak niya. Anak ka na ng Diyos, so John, tatawain na naming Brother John na magkakapatid tayo sa Panginoon. Amen? Hindi ibig sabihin na punta ka dito para sa relihiyon. It's up to you kung kayo magpapatuloy, pero kung ano yung conviction sa'yo ng Panginoon, we hope and pray na huwag mong labanan, huwag mong sayangin yung pagkakataon habang ikay bata pa na maglingkod sa atin. So much that, yung mga kalis na Wilson sa pagpapatuloy. Brother? Amen. Halloween bless. Salamat sa Panginoon at meron tayong 2 bisita at sila ay tumanggap sa Panginoon. Alam niyo po yung kaligtasan sa Bible, ano na ito yung osas, once saved, always saved. Walang po problema sa Bible. Ang problema po sa tao. Ngayon kung sabi ng Bible, as you receive the Lord Jesus Christ, so walk ye in Him. So kung talagang tinanggap mo ang Panginoon, sabi ng Bible, lalakad ka sa Kanya. Ikaw ay susunod sa Kanya. So, hope and pray na sumunod itong 2, no? Kasi yung buhay na walang hanggan, given na sana. Hindi ito questionable eh. May iba question kasi yung word na once saved, you always saved eh. Ano ba yung eternal life? Habang buhay. Hindi naman pwedeng eternal life hanggang isang buwan lang. Hanggang isang linggo lang. Kaya nga eternal eh. So, nasa kanila na yung kung magpapatuloy sila, doon malalaman kung talagang anak sila ng Panginoon. So, open and pray na ang 2 ito ay magpatuloy sa Panginoon. Na-bless po tayo sa mensahe. Amen. Amen. So, kung na-bless tayo, patunayan natin. Tayo po ay manalangin sandali. Hingin ko si Brother, si Tatay, para manalangin sa Tatay. Opening prayer.
tayo sa langit. Ang aming Diyos, sa langit. Maraming salamat po yan, mga araw na ito. Salamat po noon, dahil ang aming Pasko. Ng pagsimbahan po noon, dahil patuloy pa rin ang gawain dito. At pagkito. Salamat po noon, dahil bigyan ng mensahe. Kasi hindi kami nakain. Salamat kayo, Panginoon. Salamat kita na sinasak kaligtasan. Pasuloy sila pananampahan sa faith baptism, kaligtasan, at tagumpay. Maraming salamat, Panginoon. Ito, ang pagbibigayan. Basahin mo kung Panginoon, ang mga gamit, ang mga dalanginan, mga susunod na araw, maraming salamat sa lahat. Ang salangit, ang pagpagligtas. Amen. Amen. Okay po, tayo po yung mawit ng thank you Lord for saving my soul. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me the grace of